It's about time na malaman ng publiko na kasal na siya. Mabilis na sagot ni Hermon. Tumangutangulang ang tatlo bilang tugon. Pagkaubos ng isang boteng alak ay umuwi na sila dahil may mga trabaho pa kami pare-pareho kaya pagkaalis nila ay umakyat na kami sa kwarto naming mag-asawa. Ayusin ko na ba mga damit mong dadalhin bukas? Malambing na tanong ng asawa ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam ang salitang asawa. Niyakap po muna siya mula sa likod niya. Bakit damit ko lang? Hindi ka ba sasama? Malambing ko ding sagot sa kanya habang nakasubsob sa leeg niya ang ulo ko. Mahal, di ba bukas namin imimit yung bagong therapist ni Mama? Oo nga pala. Napaungol na lang ako bilang pagtutol. Mahal, please. Pakiusap niya. Humarap siya sa akin at saka ipinulupot ang mga braso sa bato ko. Matagal naman na tayo nagkasama-sama sa Europe. Baka pwedeng si Mama muna nga sikasuhin ko ngayon. Please? Promise, next time sasama ko sa'yo. Dagdag pa niyang pakiusap. Siyempre mahal ko kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag. Okay. Napipilitang sagot ko sabay bumuntong hininga. Basta next time sasama ka na ha. Pagkumpirma ko pa. Yes. Mabilis niyang sagot na may halong tango pa at saka siya pa ang unang humalik sa akin. Imbit siyang napaungol dahil sa magkahugpong namin mga labi. Pinalalim ko pa kasi ang aming halikan. Hanggang sana malaya na lang namin na wala na kaming parehong saplot sa katawan at nakahiga na sa After ko siyang linisan matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan namin ay tumabi ulit ako sa kanya sa paghiga at natulog kaming magkayakap at walang saplot na kahit na ano sa loob ng comforter. Ngayon lang namin matutulugan itong kwarto kaya susulitin na namin ang buong magdamag dahil bukas ay lilipad ako pa Davao para asikasuhin ang problema namin sa kumpanya. Kaya nung nagising ako ng madaling araw ay nag-make love ulit kaming mag-asawa. Hindi ko na nga alam kung nakailang rounds kami hanggang sa abutin kami ng magliliwanag na. Humikab siya at umayos pa siya ng higa sa malapad na kama. Katatapos lang namin pagsaluhan ang init. Mahal, mamaya ka na ulit matulog. Wala pa akong damit na dadalhin ko sa Davao. Ungol niyang may pagtutol. Napakamot pa siya sa ulo at saka sumimangot. Ang cute mo. Sabi ko sabay tawa sa itsura niya. Ikaw kasi pinagod mo ko. Reklamo niya pero umupo na sa kama. I'm sorry, ang sarap mo kasi. Natatawan tugon ko. Inalalayan ko na siyang tumayo mula sa kama. Hinampas naman niya ako sa braso kaya mas lalo akong natawa. Ingat, call me from time to time ha. Bilin niya sa akin. Nandito na kami sa labas ng pinto ng bahay namin. Hinihintay lang namin kunin ng driver namin ang sasakyan. Siya lang kasi maghahatid sa akin sa airport. Dahil nga pinagod ko ang misis ko, ay hindi na siya kasamang maghahatid. Of course, love. Anong gusto mong pasalubong pag-uwi ko? Malambing kong tanong. Nakaakbay kaming dalawa sa isa't isa at hinahalikan ko siya sa pisngi. Wala kaming pakialam kung makita man kami ng mga kasambahay namin. Bahala ka na. Basta ang kailangan ay makauwi ka ng safe. Tugon naman niya. Hindi na ako nakasagot dahil nasa harapan na namin na sasakyan maghahatid sa akin sa airport. Ingatin kayo dito ha. I love you. Malambing kong sagot. I love you too. Tugon din niya at saka ako'y dinampi ng mabilis ang labi ko sa mga labi niya bago sumakay ng kotse. Nagkawayan na lang kami nang umaandar na ang sinasakyan ko palabas ng bahay namin. Malalim naman akong napahugot ng buntong hininga dahil kahit ayokong umalis ay wala naman ako magagawa dahil kumpanya namin iyon. Matanda na si Papa para siya pa ang makipag-usap. Kaya nga niya ipinasa sa akin ang pagiging CEO ng kumpanya namin para makapagpahinga na sila ni Mama. Mula kasi nung maliit kami ay sila na ang nagpalago ng kumpanya namin hanggang sa dumami. Yung dalawang kapatid ko pa ang may hawak ng ibang kumpanya. Kaya dapat lang nasuklian ko na sipag at dedikasyon din ang pinaghirapan nila bilang panganay sa aming magkakapatid. Kahit pa iwanan ko sandali ang aking asawa. Alas 11 na ulit ako nagising. Inayos ko na ang hinigaan namin. Kahit naman may kasambahin na kami, ayoko namang iasa sa kanila ang paglilinis at pag-aayos ng kwarto namin. Pagkatapos ay saka ako naligo sa banyo na nasa loob mismo ng kwarto naming mag-asawa. Habang pababa ako sa hagdan ay binabasa ko ang text ni Ricky. Sinasabi nitong safe siyang nakarating sa Davao. Nareplyan ko siya na kagigising ko lang kahit mamaya na niya mabasa.
May nabasa pa nga akong kausap na daw niya ang ilang investors. Hindi na ako nag-text ulit dahil busy na siya sigurado. Basta itinext kong mag-iingat lang siya lagi. It's about time na malaman ng publiko na kasal na siya. Mabilis na sagot ni Hermon. Tumangutangulang ang tatlo bilang tugon. Pagkaubos ng isang boteng alak ay umuwi na sila dahil may mga trabaho pa kami pare-pareho kaya pagkaalis nila ay umakyat na kami sa kwarto naming mag-asawa. Ayusin ko na ba mga damit mong dadalhin bukas? Malambing na tanong ng asawa ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam ang salitang asawa. Niyakap po muna siya mula sa likod niya. Bakit damit ko lang? Hindi ka ba sasama? Malambing ko ding sagot sa kanya habang nakasubsob sa leeg niya ang ulo ko. Mahal, di ba bukas namin imimit yung bagong therapist ni Mama? Oo nga pala. Napaungol na lang ako bilang pagtutol. Mahal, please. Pakiusap niya. Humarap siya sa akin at saka ipinulupot ang mga braso sa bato ko. Matagal naman na tayo nagkasama-sama sa Europe. Baka pwedeng si Mama muna nga sikasuhin ko ngayon. Please? Promise, next time sasama ko sa'yo. Dagdag pa niyang pakiusap. Siyempre mahal ko kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag. Okay. Napipilitang sagot ko sabay bumuntong hininga. Basta next time sasama ka na ha. Pagkumpirma ko pa. Yes. Mabilis niyang sagot na may halong tango pa at saka siya pa ang unang humalik sa akin. Impit siyang napaungol dahil sa magkahugpong namin mga labi. Pinalalim ko pa kasi ang aming halikan. Hanggang sana malaya na lang namin na wala na kaming parehong saplot sa katawan at nakahiga na sa After ko siyang linisan matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan namin, ay tumabi ulit ako sa kanya sa paghiga at natulog kaming magkayakap at walang saplot na kahit na ano sa loob ng comforter. Ngayon lang namin matutulugan itong kwarto kaya susulitin na namin ang buong magdamag dahil bukas ay lilipad ako pa Davao para asikasuhin ang problema namin sa kumpanya. Kaya nung nagising ako ng madaling araw, ay nag-make love ulit kaming mag-asawa. Hindi ko na nga alam kung nakailang rounds kami, hanggang sa abutin kami ng magliliwanag na. Humikab siya at umayos pa siya ng higa sa malapad na kama. Katatapos lang namin pagsaluhan ang init. Mahal, mamaya ka na ulit matulog. Wala pa akong damit na dadalhin ko sa Davao. Ungol niyang may pagtutol. Napakamot pa siya sa ulo at saka sumimangot. Ang cute mo. Sabi ko sabay tawa sa itsura niya. Ikaw kasi pinagod mo ko. Reklamo niya pero umupo na sa kama. I'm sorry, ang sarap mo kasi. Natatawan tugon ko. Inalalayan ko na siyang tumayo mula sa kama. Hinampas naman niya ako sa braso kaya mas lalo akong natawa. Ingat, call me from time to time ha. Bilin niya sa akin. Nandito na kami sa labas ng pinto ng bahay namin. Hinihintay lang namin kunin ng driver namin ang sasakyan. Siya lang kasi maghahatid sa akin sa airport. Dahil nga pinagod ko ang misis ko, ay hindi na siya kasamang maghahatid. Of course, love. Anong gusto mong pasalubong pag-uwi ko? Malambing kong tanong. Nakaakbay kaming dalawa sa isa't isa at hinahalikan ko siya sa pisngi. Wala kaming pakialam kung makita man kami ng mga kasambahay namin. Bahala ka na. Basta ang kailangan ay makauwi ka ng safe. Tugon naman niya. Hindi na ako nakasagot dahil nasa harapan na namin na sasakyan maghahatid sa akin sa airport. Ingatin kayo dito ha. I love you. Malambing kong sagot. I love you too. Tugon din niya at saka ako'y dinampi ng mabilis ang labi ko sa mga labi niya bago sumakay ng kotse. Nagkawayan na lang kami nang umaandar na ang sinasakyan ko palabas ng bahay namin. Malalim naman akong napahugot ng buntong hininga dahil kahit ayokong umalis ay wala naman ako magagawa dahil kumpanya namin iyon. Matanda na si Papa para siya pa ang makipag-usap. Kaya nga niya ipinasa sa akin ang pagiging CEO ng kumpanya namin para makapagpahinga na sila ni Mama. Mula kasi nung maliit kami ay sila na ang nagpalago ng kumpanya namin hanggang sa dumami. Yung dalawang kapatid ko pa ang may hawak ng ibang kumpanya. Kaya dapat lang nasuklian ko na sipag at dedikasyon din ang pinaghirapan nila bilang panganay sa aming magkakapatid. Kahit pa iwanan ko sandali ang aking asawa.
11:00 na ulit ako nagising. Inayos ko na ang hinigaan namin. Kahit naman may kasambahin na kami, ayoko namang iasa sa kanila ang paglilinis at pag-aayos ng kwarto namin. Pagkatapos ay saka ako naligo sa banyo na nasa loob mismo ng kwarto naming mag-asawa. Habang pababa ako sa hagdan ay binabasa ko ang text ni Ricky. Sinasabi nitong safe siyang nakarating sa Davao. Nareplyan ko siya na kagigising ko lang kahit mamaya na niya mabasa. May nabasa pa nga kung kausap na daw niya ang ilang investors. Hindi na ako nag-text ulit dahil busy na siya sigurado. Basta itinext kong mag-iingat lang siya lagi. Good morning, ma. Masayang bati ko sa aking ina pagkababa ko sa sala. Nagaganchilyo ulit siya. Good morning to. Maaga bang umalis si Ricky? Bati niya at tanong pero hindi pa din ako tinitingnan. Opo, ma. Hindi na nga po ako pinaghatid kaya natulog po ulit ako. Nakangawing tugon ko. Baka kasi mahalata ni mama kung anong ginagawa namin ni Ricky sa aming silid kaya ako tinanghali ng gising. Mabuti na lang at soundproof ang master's bedroom kaya kahit na anong sigaw o ungol namin ay hindi maririnig sa labas. Kaya nga hindi na kita pinagising dahil alam ko nag-a-adjust ka pa sa oras dito. Nakangiti niyang tugon. Ibinabanan niya ang ginamit niyang ganchilyo at tumingin na sa akin. Pilit naman akong miti dahil sa guilt. Kumain na po ba kayo? Pag-iba ko na lang ng usapan. Oo, almusal kanina eh. Malapit na magtanghalian. Hindi ka pa kumakain. May pag-aalalang sabi niya sa akin. Kakain na po. Tsaka ngayon po pala tayo pupunta sa bagong therapist niyo. Excited ko pang wika. Talaga anak? Baka santuwa sa maganda mukha ng mama ko kaya nagalak na din ako dahil nalalapit na talaga ang araw na makakalakad na siya. Kaya laking pasasalamat ko at mabait ang naging asawa ko dahil suportado niyang lahat ng nais ko. Opo, ma. Kaya po kakain muna ako at saka po tayo pupunta sa klinik ng pinsan ni Ann. Sasabay na din akong kumain sa'yo para hindi ako gutumin sa therapy ko mamaya. Masiglang tugon naman ni mama. Sige po. Magalang kong tugon. Itinulak ko na ang wheelchair niya papuntang kusina. Masaya kami nagkukwentuhan ni mama habang kumakain. Excited na din siyang makalakad para daw mapuntahan naman niya ang ibang kapatid niya na nakatira sa probinsya. Natutuwa din naman ako dahil hindi na sayang sakripisyong ginagawa ko sa aking ina. Mabuti na lang at understanding si Ricky. Saan hospital ba tayo pupunta? Hindi mapakaling tanong ni mama. Bumabiyahe na kasi kami papuntang ospital kung saan may klinik ang pinsan ni Ann na asawa ni Dom. Ipinag-drive kami ng driver namin dahil kabilin-bilinan daw ni Ricky na wag akong papalisin ng bahay na walang driver na kasama. Pumayag na lang ako at saka wala naman ako magagawa. Sinabi ko naman kay mama ko sa ang ospital. Malapit lang sa bahay namin kaya mas naging excited pa siya. Kung hindi nga lang nagkasakit yung dati niyang therapist ay baka nakakalakad na siya. Pinag-day off ko muna ang nurse niya dahil mula nung alagaan niya si mama ay hindi pa siya nakapag-day off. Wala naman akong gagawin kaya ako muna ang mag-aalaga. Kumusta kayo? Masuyong tanong ni Ricky. Tumawag kasi siya dahil lunch break. Lumabas lang ako sandali ng klinik ng doktor para nga makausap siya. Ayos naman. Kausap na si mama ng doktor niya sa loob ng klinik niya. Tugon ko naman. Ikaw, kumusta ka dyan? Malambing kong tanong dahil namimiss ko na siya. Dahil isang buwan kami magkasama araw-araw kaya parang hindi na ako sanay na hindi siya katabi. Ayos din naman. Baka mamayang gabi matapos na ang meeting namin kaya makakauwi na din ako dyan mamaya. Halata sa boss niya ang saya. Naku, baka delikado kapag gabi ka bumiyahe. May takot sa boses kong tugon. Akala ko kasi aeroplano ang sasakyan niya papuntang Davao. Yun pala ay private helicopter. Tapos babiyahe pa siya ng gabi. Hindi naman mahal. Mga licensed professional pilot ang driver ko. Tsaka lagi naman akong bababiyahe ng gabi kahit noon pa. Kaya don't worry ha. Paliwanag naman niya. Kahit na. Basta bukas ka na ng umaga umuwi. Ayoko ng gabi ka bumabiyahe. Kahit miss na kita, pero ayoko mapahama ka. May takot sa pusong sagot ko. Okay. Bukas na ako uuwi. Natatawang tugon niya pero hindi naman ako natawa dahil iniisip ko pa din kung susunduin nga niya ako. Baka kasi sabi niya lang na bukas babalik ng Manila pero baka ma-surprise naman ako na sa harapan ko na pala siya. Mahilig pa naman siyang mag-surprise sa lagi. Sige na, malapit nang matapos ang lunch break namin. Ingat, call me when you are home ha? Malambing niyang bilin. Sige, ingat ka din. Bukas ka na umuwi ha? Gigil ko sabi sa kanya kahit hindi niya nakikita. Opo. Natatawang sagot niya, tsaka niya inand na ang tawag. Kumusta po mga binti ng mama?
Kinakabahang tanong ko sa therapist pagpasok ulit ng klinik niya pagkatapos namin mag-usap ni Ricky. Wala kang dapat na ipag-alala, Miss Aguilar. Malapit na makalakad ang nanay mo. Masayang balita ng doktor. Hindi ko na itinama ang tawag niya sa akin. Talaga po? Tuwang-tuwa naman akong nakatingin kay mama na nagpa-practice maglakad sa sulok ng klinik. Pero may bakal na stainless pa siyang hinahawakan sa magkabilang gilid niya. Para kung matutumba siya ay may hahawakan agad. Yes, magandang improvement ni Mrs. Aguilar. Baka within this month ay makalakad na siya. Basta everyday ang kanyang therapy. Salamat po, Doc. Sabi nga din po ng doktor niya dati pero nagkasakit po kasi yung therapist niya. Kaya nahinto siya sa pagpapractice lumakad. Hindi na nawala ang nakapaskil na ngiti sa aking mga labi. Excited na nga akong ibalita kay Ricky ang good news. Mrs., kailangan po everyday na ang therapy natin para mas lalo pong ma-exercise sa mga muscles niyo sa binti. Masuyong saad ng doktor kay mama. Magaan tuloy ang pakiramdam ko sa kanya dahil lagi ding nakangiti. Napaka-approachable kaya hindi ka mangingiming magtanong o hindi matatakot ang pasyente. Opo, Dok. Araw-araw po ako nandito. Malaki ang ngiting tugon ni mama. Humawak pa siya sa braso ko at saka pinisil-pisil ng bahagya na para bang sinasabing, eto na, malapit na talaga akong makalakad. Hanggang sa pag-uwi namin sa bahay ay hindi nawala excitement namin mag-ina. Sa bahay na lang daw kami magmemeryenda dahil napagod daw siya sa kanyang therapy. Natawagan ko naman si Ricky ay hindi niya sinasagot pero nagre-ring. Baka kasi busy kaya tinigilan ko ng pag-contact sa kanya hanggang sa nakauwi kami sa bahay. Ma'am, magmemeryenda po ba kayo? Magalang na tanong na isang kasambahay sa akin. Pagpasok pa lang namin ni Mama sa maluwag na sala. Tinutulak ang wheelchair niya ng driver namin. Oo, sana. Kaming sagot ko. Hindi pa din kasi ako sanay na may nagsisilbi sa amin. Pwede pakidala na lang sa garden? Pakasuyo ko pa. Ayoko naman kasing masabihan na yumabang ako. Alam naman nila kung saan kami galing ni Mama. Sige po, ma'am. Magalang na tugon nito. Yumuko pa bago pumunta sa kusina. Magmerienda na din po kayo, Mang Ruel. Alam ko naman sa driver namin, pagkahatid kay Mama hanggang dito sa garden. Sige po, ma'am. Wala na po ba kayong iuutos? Paalam nito pero nagtanong muna. Wala na po. Salamat po. Sagot ko. Yumuko lang ito at tumalikod na sa amin papasok ng kitchen. Busy pa po siguro si Ricky. Hindi po kasi sumasagot sa mga tawag ko eh. Saad ko kay Mama, kahit hindi nagtatanong. Kumakain na kami pero hawak ko pa rin ang cellphone ko. Baka nga busy, alam mo namang may naasikasong problema sa kumpanya yung tao. Sermon ni Mama kaya hindi na ako kumibo. Pinagpatuloy na lang namin ang aming pagkain at kwentuhan dito sa garden hanggang sa gumabi. Kakain na po ba kayo ng dinner, ma'am? Tanong ng kasambahay sa akin na nagtanong din kanina kung magmemeryenda ba kami. Sinalubong niya kami ni Mama papasok ng kitchen. Ikaw po ba, Ma? Gusto niyo po bang kumain? Baling ko naman sa ina. Hindi na. Busog pa ako sa kinain natin kanina. Medyo hapon na kasi iyon kaya alanganin ang hapunan. Paliwanag ni Mama. Kayo na lang muna kumain. Busog pa kasi kami. Kukuha na lang ako mamaya sa fridge kapag nagutom kami ni Mama. Salamat. Matamis ang ngiting tugon ko. Medyo nangangapa pa kasi ako sa ugali ng mga kasambahay namin. Okay po, ma'am. Mabilis niyang sagot at mabilis ding tumalikod sa amin para siguro sabihin sa mayordoma. Dito po muna ako matutulog sa kwarto niyo, Ma. Wala naman po kasi si Ricky. Lambing ko sabi sa mama ko. Abay, syempre naman. Ako naman talagang unang katabi mo kasi sa asawa mo. Pabiro niyang sagot kaya natawa kaming pareho. Nilinisan ko ulit siya at binihisan bago ko iniga sa kama niya. Punta po muna ako sa silid namin, Ma, para makapagpalit din ako ng damit. Paalam ko. Tumango naman siya kaya binuksan ko muna ang TV bago ako lumabas. Nag-hotbath ako at saka nagpalit ng damit pantulog na ternong pajama. Pero kung nandito si Ricky, ay gusto niya lingerie lagi ang isusuot ko. Mama? Papa? Napasyal po kayo? Gulat kong tanong sa dalawang bianan ko. Paglabas ko sa master's bedroom, nagmano ako sa kanila paglapit ko. May sasabihin kami sa iyo, Iya. Huwag ka sanang mabibigla. Seryosong saad ng bianan kong babae. Wala ka din makikitang reaksyon sa mukha ng bianan kong lalaki. Kinabahan agad ako kahit wala pa naman silang sinasabi. Ano po yun, Ma? Lakas loob kong tanong. Nagtinginan muna silang mag-asawa kaya mas lalo lumakas ang kabog ng dibdib ko.
Yung sinasakyang helicopter ni Ricky bumagsak. Diretsyong saad ng papa ng asawa ko. Napangangalang ako sa nalaman at saka napatakip ang isang kamay ko sa bibig. Gusto ko daw niyang surprise kaya siya bumiyahe ngayong gabi. Naiiyak ng sagot naman ni Mama Barbara. Hindi ako nakasagot dahil biglang nagdilim ang paningin ko. Iya! Marian! Anak! Kanya-kanya silang tawag sa pangalan ko bago ako nawala ng malay. Mabuti na lang at nasa loko ni Papa Robert. Humahangos kaming naglalakad sa lobby ng ospital dito sa Las Piñas kung saan nagpa-therapy si Mama kanina. Pagkatapos daw kasing tumawag ng piloto kila Papa Robert ay nagpapunta na agad sila sa isla ng Mindoro ng isa pang chopper para sunduin sila na may kasamang doktor at nurse para mabigyan agad sila ng first aid. Habang nasa ere pa. Tsaka idinretso dito sila Ricky at ang piloto sa pag-aari nilang ospital. Hinintay muna nila ako na magkamalay bago ako nagbihis ulit at tsaka nga kami nagpunta dito. May balita na ba? Seryosong tanong ng padre de pamilya ng mga kabantog sa anak na pangalawa na lumapit kami sa kinaupuan nila sa waiting area ng ICU kasamang asawa nitong si Ann. Nagbeso kaming 3 babae. Papunta pa lang siguro ang mag-asawang Daisy. Wala pa pong lumalabas na doktor. Magalang naman tugon ni Dom sa kanyang ama pagkatapos niya magbigay galang sa mga magulang. Maghahawak pa kami ng braso ni Mama Barbara. Parehong mugto na ang mga mata namin. Iniwan na namin si Mama Christine sa bahay. Upo po muna kayo, Ma. Ate Marian, magiging maayos din po ang lahat. Matapang po si Kuya Ricky. Pagpapalakas ng loob naman ito sa amin, inilalayan pa kaming umupo nilang mag-asawa. Ilang oras pa nakalipas ay may lumabas na sa operating room. Mga doktor siguro dahil mga naka-lab gown na suot kaya tumayo kami agad mula sa pagkakaupo at saka lumapit sa doktor. Dok, kumusta po si Ricky? Tanong ni Papa Robert. Successful naman po ang pag-oopera namin sa tuhod niya. Hintayin na lang po natin siyang magising. Kiming sagot nito sa boss niya kaya nakahinga kami ng maluwag. Napapikit ako at napadasal ng pasasalamat. Salamat po. Magalang na tugon naman ni Papa Robert kahit empleyado nila ang doktor. Sige po, mauna na po ako Mr. and Mrs. Kabantog. Magra-round pa po kasi ako. Paalam nito sa mga biyanan at bayaw ko. Tumingin din ito sa akin pero hindi na nagsalita. Sige po, salamat. Tugon ni Dom. Tinapik naman ni Papa Robert ang balikat ng doktor at saka ito tumalikod sa amin. Salamat sa Diyos. Naiiyak na sambit ni Mama Barbara. Naluha na din ako. Mabuti pa pumunta na kayo sa private room. Doon nyo na lang siya hintayin. Aya sa amin ni Papa Robert. Pupuntahan ko muna si Manny. Titingnan ko kung ano lagay niya. Inilalayan ulit kami ng mag-asawang Dom at Ann papuntang elevator. Bago sumara ang pinto ay nakita naming sumusugo din na dumarating ang mag-asawang Rob at Daisy. Kaya pinigil namin ang pinto para makapasok sila. Ano pong nangyari? Naiiyak na tanong ni Daisy sa amin kaya naiyak na naman kami ni Mama Barbara. Bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano. Mabuti at mababa lang sila pero natamaan daw yung isang binti niya. Ganun din na nangyari sa piloto. Siguro dahil sa kadarating lang nila ni Ate Marian from Europe, tapos bumiyahe agad siya papuntang Davao ay nawalan siya ng malay. Dahil wala pa siyang pahinga. Mabutit nakatawag agad ng piloto sa akin. Mahabang paliwanag ni Dom sa kapatid na bunso at bayaw. Hinagod-hagod naman ni Rob ang likod ni Daisy na hindi na tumitigil sa pag-iyak. Nasabi ng doktor. Si Rob na ang nagtanong sa bayaw. Naoperahan na. May dabali daw na buto sa tuhod dahil sa bigat ng dumagan dito. Hihintayin na nga lang namin sa private room. Paliwanag ulit niya. Tahimik lang kaming sumisingot-singot ng mga babae hanggang sa makarating kami sa top floor ng ospital kung saan ang pamilya Kabantog lang ang pwedeng gumamit. Kumusta naman ang piloto? Tanong ni Daisy pagpasok namin sa hospital room na akala mo'y nasa isang 5-star hotel dahil sa ganda at luwag. Kompleto din sa mga gamit sa pagluluto. May personal ref pa. Pinuntahan ni Papa. Natawagan na din namin yung pamilya niya. Tugon ulit ni Dom. Hindi na sumagot si Daisy. Umupo na lang kami sa L-shapes upang nasa sulok. Nagkausap pa kami kanina. Sinabi naman niyang matatapos daw agad ang problema sa mall kaya babalik na daw siya dito kahit gabi na. Tinutulan ko yung gusto niya.
Sinabi kong ayoko siyang bumiyay ng gabi. Pinagpilitan ko pang umaga na lang siya bumalik. Umuwi naman siya. Pero nung pagkatapos ng therapy ni Mama, hindi na siya sumasagot sa tawag ko. Akala ko naman busy lang, yun pala. Bumiyay na siyang pabalik dito. Napahagulhol ako ng pag-iyak pagkatapos kong magkwento. Niyakap naman ako ni Daisy na katabi ko sa upuan sa kanan at sa kaliwa ko naman si Mama Barbara. Tumawag siya bago sumakay sa chopper. Gusto ko nga daw niyang i-surprise. Sabihin ko nga daw yung mga kasambahin niyo na wag muna matutulog dahil darating siya. Patuloy pa din sa pagtulo ng mga luhang saad ni Mama Barbara. Hinahagod naman ni Ann ang likod nito. Namayani ang katahimikan pagkatapos namin magkwento. Puro singhot lang namin mga babae ang maririnig hanggang sa bumukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan namin at saka may pinasok na hospital bed. Nakahiga doon si Ricky na wala pa ding malay. Tumayo agad kami. Lalapit sana ako pero pinigilan ako ni Dom. Mamaya na Ate Marian pag alis nila. Mga nurse ang tinutukoy ni Dom. Inayos pa kasi ang ibang aparatong nakakabit sa kanang kamay ni Ricky tsaka higaan niya. Noon ko lang din napagmasdan ang kanang binti niyang may balot ng benda. Mula sa gitna ng hita hanggang sako. Hindi kasi natakpan ng kumot kaya kitang-kita namin. Salamat. Saad ni Dom sa mga nurse na nag-asikaso kay Ricky. Nagpasalamat din sila Mama Barbara, Ann at mag-asawang Rob. Thank you. Saad ko din, tumango lang ang mga ito at saka tipid ng ngumiti. Bago lumabas ng private room, nakita ko naman ang pagtingin nila at bulungan bago tuluyang makalabas ng kwarto ni Ricky sa pag-aari nilang ospital. Nauna silang lumapit sa hospital bed ng asawa ko dahil pinagmasdan ko pa ngayon dalawang nurse na palabas. Wala naman akong pakaalam kung pagchismisan nila ako, basta totoo lang ang ikukwento nila sa iba. Mahal! Garalgal lang ang boses kong tawag sa asawa kong wala pa ding malay. Hinawakan ko pa siya sa kamay na walang tusok ng karayong mula sa dextrose. Sabi ko naman sa'yo bukas ka na umuwi. Ang kulit mo. Paninisi ko pa sa kanya kahit wala naman akong sagot na matatanggap mula sa kanya. Noon ko lang napagmasdan ng maliit na galos sa kanyang mukha at braso. Meron din siguro sa ibang parte ng katawan niya. Natatakpan lang ng patient gown na suot niya. Wala ba sinabi kung kailan siya magigising? Tanong ni Mama Barbara kay Dom dahil sa kanya nakatingin ang biyanan kong babae. Wala po ma. Hintayin po natin si Papa na dumating. Baka po may sinabi pa sa kanya si Dr. Velez. Tugon niya. Yung doktor na umopera kay Ricky ang tinutukoy niya. Hindi na ulit nagtanong ang ginang. Umupo na lang kaming dalawa sa gilid ng hospital bed na kinahihigaan ng asawa ko. Tahimik lang kami pero nakatitig ako sa asawa kong payapang natutulog. Hinihimas ko pa ng bahagya ang braso niya habang tinititigan ko siya at unti-unti na namang nangingilid ang mga luha ko. Dahil bumalik lang sa alaala ko ang masasayang pinagsaluhan namin sa ibang bansa. Kahit na ba alam na namin ligtas na siya sa kapahamakan, ay hindi ako sanay na makita siyang tahimik at nakahiga. Gusto ko yung Ricky na masayahin at saka clingy sa akin at thoughtful. Kauwi lang namin ay problema agad ang sumalubong sa aming mag-asawa. Ito nga siguro sinasabi nilang pagkatapos ng saya ay may lungkot namang kapalit. Naging ayos naman daw ang pakikipag-meeting niya sa mga investors para lang daw matapos ang problema at hindi sila mag-pull out ng share. Ibinigay lahat ni Ricky ang mga gusto kahit daw malugi sila. Kung hindi daw kasi itutuloy ang paggawa ng mall ay mas malaki ang malulugi sa kumpanya nila. Kwento ni Dom sa amin kanina. Nalaman din nilang mismong contractor daw ang nagpaguho. Sinulusulan daw nung may-ari ng katapat nilang mall para nga naman pumangit ang image nila sa publiko. Kumusta po si Manny? Dinig kong tanong ni Dom sa kanyang ama pagpasok pa lang nito sa pribadong silid ng ospital. Yung piloto ang tinutukoy niya kaya sa bagong dating na tuon ang pansin namin. Nasemento din ang binti. Pagbagsak daw kasi ng chopper ay tumagilid kaya natamaan ang mga paa nila. Hindi daw gumana ang parachute. Paliwanag ni Papa Robert. Kanya-kanya kaming bunot ng buntong hininga dahil sa nalaman. Mabuti na lang daw at mababa ang lipad nila dahil nga madilim. Dagdag pang kwento ng biyanan kong lalaki. Laking pasasalamat ko din at yun lang nangyari sa dalawang sakay ng chopper. Pero kung nakinig siya sa akin na kinabukasan na siya bumalik ng Manila ay hindi siguro mangyayari ang aksidente. Nandiyan na din yung pamilya niya. Sinabi kong sagutin natin ang lahat ng bill dito sa ospital at saka diretso pa din ang sweldo matatanggap niya habang nagpapagaling.
Imporma niya sa amin kaya tumangutangulang kaming mga nakikinig. May iwan na po ako. Saad ko sa kanila pagkalipas ng ilang minutong pagkukwentuhan namin. Nagpaalam na kasi yung dalawang mag-asawa tsaka madaling araw na din naman na. Sige, uwi na din kami. Palitan ka na lang namin bukas ng umaga. Saad naman ni Mama Barbara. Sige po. Magalang kong tugon. Humalik muna ako sa pisngi ng mga bianan ko. Ganon din ang ginawa ko sa hipag at bilas ko bago sila lumabas ng private room na Ricky sa ospital. Nung ako na lang ang naiwan ay nag-unahan na namang bumagsak ang mga luha ko sa magkabilang pisngi ko habang pinagmamasdan ko ang asawa kong nakahiga sa hospital bed. Sa kagustuhan ko masurprise si Marian ay bumiyahe na kami ng piloto namin kahit gabi na. Kahit naman noon ay bumabiyahe kami ng madilim. Kung hindi gabi ay madaling araw. Tsaka matagal na sa amin ang chopper na ginagamit namin kapag may emergency nga sa ibang branch ng negosyo namin para makapunta kami agad. Matagal na din naming piloto si Manny kaya alam kong safe kami makakabalik ng Manila kahit gabi na. Hindi ko na nga pinapakinggan ng pagtutol ni Maria na bumalik agad ako sa Manila. Kaya tinawagan ko ang parents ko at sa kanila ko sinabi ang bala kong pagbalik agad. Na-report ko na din sa kanila ang napag-usapan namin. Malakang tuwala sa akin ni Papa kaya wala naman siyang negative comments sa desisyon ko sa kumpanya. Pati si Dom ay tinawagan ko din at sinabi ko ang napagkasunduan namin at ng mga investors. Wala din ako nakuhang pagtutol sa kanya. Alam din niyang uuwi na agad ako. Excited na akong sumakay ng chopper. Malayo na din ang nababiyahe namin at nakakaramdam na din ako ng antok nang makaramdam kami na parang may umuugong sa makina. Ano nangyayari? Kinakabahan ko tanong sa piloto sa pamamagitan ng headset. Bigla na lang pong umingi eh. Ibababa ko po sa isla. Alistong tugon niya. Okay, maikling sagot ko at saka ako umayos ng upo. Malapit na sana kaming lumapag nang biglang tumagilid ang chopper. Naisip kong baka may sumabit na puno kaya ganoon. Hanggang sa magdire-diretso kami sa pagbaba. Nabasag ang salamin ng bintana nang may tamaang matigas na bagay kaya nabasag ang salamin. Bato siguro iyon dahil nasa gilid kami ng dalampasigan. Kaya doon kami dumaan palabas ng chopper. Kaya lang nung malapit na kaming makalabas ay umuga ulit yung helicopter. May nakakalang kasing malaking bato kaya hindi matatag ang pwesto ng chopper. Sa mga paa namin bumagsak ang gawing unahan. Napasigaw nga kami ng malakas dahil sa sakit. Maya-maya lang ay nawalan ako ng malay na may tumama sa ulo ko na matigas na bagay galing sa loob ng chopper. Sir? Sir Ricky? Naulunigan ko pantawag ng piloto sa akin bago tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Wala na akong alam sa mga sumunod na pangyayari. Ungot ko, sa kadahan-dahan ko iminulat ang aking mga mata. Iginala ko ang aking paningin dahil parang pamilyar sa akin ang kinaroroonan ko.